Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Danilo. Taong 1976. Bayawan, Negros Oriental. Nang mga panong ito, masayang tumutulong si Danilo sa ama, si Tatay Budoy. Pagtatanim ng mais sa lupain ang pinagkakabalahan. Hindi alintana ang init ng panahon. Masayang nag-uusap at nagtatawanan habang nagtatrabaho. Nak, huwag ka masyadong magpapakapagod ah. May pasok ka pa bukas. Baka dahil sa pagod mapuyat ka. Wika ni Budoy. Si tatay naman Sabado pa lang ngayon eh. Matagal pa bago mag-Lunes. At saka isa pa, matatapos naman natin to lahat at bukas Linggo, magpapahinga tayo buong araw. Tugon ni Danilo. Ay ganun ba? Sabado pa lang pala. Akala ko Linggo na ngayon eh. Ay nako, makakalimutin na talaga ako. O kayo dyan, nali na kayo dito, kumain na kayo. Mataas ang sikat ng araw oh. Hoy, ano ba? Hindi niyo ba ako papansinin? Wika ng ina na si Rosemary habang sumasandok ng kanin na naroon lamang sa ilalim ng puno. Sandali lang Hunay. Tatapusin lang ho namin to tapos pupunta na kami dyan. Ito talagang nanay mo masyadong apurada. Ilang oras pa lang pagkatapos sa magkape tayo. Papakainin naman tayo kagad. Ganyan naman talaga si nanay noon pa man. Parang hindi na kayo nasanay. Habang kumakain, napag-usapan nila ang pag-aaral ni Danilo. Malapit na itong magkolehiyo. Ilang buwan na lang magtatapos na ang pasukan ng taong iyon. Pinag-usapan nila kung saan mag-aaral ang anak. Pinapapili ng paaralan na napupusuan. Ayoko pong mag-aral sa Dumaguete, Nay. Tay, mas gugustuhin kong dito na lang ako mag-aral sa universidad sa bayan natin. Kasi kung doon ako sa Dumaguete, talaga mangungulila ako sa inyo. Teka, sigurado kang ayaw mo sa Dumaguete. Balita ko maraming babae doon ah. Ikaw talaga, wag mo ngang ganyanin yung anak mo. Bilisan mo na lang dyan sa pagkain. Baka mambalos pa kita ng hawak kong sandok eh. Nagtawanan sila habang kumakain. Matapos ang araw na yon, umuwi sila ng masaya. Bagaman pagod ang katawan, maligaya pa ring namumuhay sa araw-araw. Lumipas ang panahon natapos ang pag-aaral ni Danilo. Katulad ng ibang magulang ay nagdiwang sila. Nagpakatay ng baboy, nagluto. Naroon ang mga malapit na kaanak, kapitbahay na masayang nag-iinuman at nagtatawanan. Hindi may pagkakaila na may kaya ang pamilya ni Danilo. Meron silang taniman ng mais, palayan at mga hayop na inaalagaan. Lahat ng ito ay dahil sa pagsusumikap ng mga magulang. Masayang natapos ang gabing yun. Habang tulog na ang lahat, naroon pa si Danilo sa beranda. Nakaupo, iniisip ang mga bagay-bagay. Hanggang sa nakita ang isang lalaking dumaraan, nasa labas ng tahanan. Mapapansin na hindi normal ang taas ng lalaki. Sa pagkakatanto ng binata, nasa 7 talampakan. Nanlaki ang mga mata nang bigla itong tumitig sa kanya. Hindi naman nakakatakot ang muka. Ngumiti ito at bumati ng magandang gabi. Nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi kaagad nakasagot. Tulala ang muka habang nakatitig pa rin sa lalaki na naglalakad papalayo. O anak, bakit ganyan yung mukha mo?
Anay, kilala niyo po ba yung lalaki dumaan kanina? Sinong lalaki? Wala naman ako nakitang dumaan dito ah. Baka namamalikmata ka lang. Patulog ka na. Ako nang bahalang magligpit dito. Pagkalapat ng katawan sa higaan, kagad siyang nakatulog. Ilang sandali pa na naginip si Danilo. Tinignan ng paligid. Animoy nasa paraiso dahil sa napakagandang tanawin. Naglalakihang mga puno. Ilang segundo pa ang lumipas ay may tumawag sa pangalan niya. Inikot muli ang paningin sa paligid pero walang nakita. Nang ibalik ang tingin sa harapan, may mukhang bumungad sa kanya. Kumusta, Danilo? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Sino ka? Bakit alam mo ang pangalan ko? Hindi mo ba ako natatandaan? Natatandaan kita. Ikaw yung lalaking dumaan sa bahay kagabi. Ano bang kailangan mo? Hindi ka normal. Aswang ka, no? Kung aswang ako, kanina pa kita kinain. Alam mo ba, nakakatuwa ka pa rin hanggang sa ngayon. Pero bukod doon, may naaalala ka pa ba? Ano bang sinasabi mo dyan? At saka, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Gusto lang kitang makita. Gusto kong ipaalala sa'yo kung sino ako. Idinampi ng nilalang ang kamay sa noo. Doon nakita ang mga pangitain. Pangitaing luma kung saan may isang sanggol na nakikipaglaro. Nasa bakuran habang kasama ang aso na kulay puti. Mga alaalang naranasan ng kabataan. Nalaman ni Danilo kung sino ang nilalang. Teka, ikaw ba yung kalaro kong aso nung maliit pa ako? At saka ikaw ba yung tumulong sa akin nung naligaw ako sa kagubatan? Tama ka, kaibigan. Hindi pa ako nakakapagpakilala sa iyo ng formal. Ako si Talindahon, isang tagapangalaga ng kalikasan. Bukas pumunta ka sa kagubatan. Sa hangganan ng maisan dahil may ibibigay ako sa iyo. Teka, sandali yan. Bago yan, paano ko makakauwi nito? Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Matapos magsalita, may liwanag na tumama sa kanilang pagitan. Liwanag na pumalibot sa paligid. Nagising si Danilo dahil tinamaan na pala ng sikat ng araw ang muka. Napabangon ito habang tulala. Inaalala ang napaginipan. Nagtatanong sa sarili kung totoo ba ang lahat ng nangyari. O anak, gising ka na pala. Magkapi ka na dun. Andun ang tatay mo sa labas. Pasensya na, Nay, ha. Tinanghali na ako ng gising. Kakagising lang din namin, anak. At isa pa, tapos naman na ang pasok, no? Makakapagpahinga ka na kahit anong oras mo gusto. Nagtimpla siya ng kape. Paglabas, nakita ang ama nakausap si Mang Ambo. Nagbubulungan ang mga ito na parabang maselan ang pinag-uusapan. Pare, alam mo ba, may natagpo ang bangkay sa gilid ng daan kaninang madaling araw. Lasog-lasog daw yung katawan eh. Hindi na maitsura yung bangkay. Inatake daw ng aswang, sabi ng iilan. O pare, sinabi sa akin yun ng isang kapitbahay pagdaan dito kanina. Ay nako, sana naman mapatay na yung aswang na yan para hindi naman nalasa dito. Kaya kayo, huwag kayo masyadong lalabas kapag madilim na ha. Mahirap na. O siya, alis na ako. May importante pa ako lalakarin eh. Magandang umaga, Danilo. Sige po, mag-iingat ho kayo. Magandang umaga. Pagkalis ni Manong Danilo, lumapit naman sa kanya ang anak. Narinig mo yun, anak? May isang bangkay daw na natagpuan. Hinihinalang pinatay ng aswang kaya huwag kang lalabas kapag gabi na ha. Tumango lamang ang binata. Habang nagkakape at nakatingin sa palayan, pumasok sa isipan ang sinabi ng nilalang. Bukas pumanhi ka sa kagubatan, sa hangganan ng maisan at may ibibigay ako sa iyo. Mabilis na tinapos ang kape
Nagpaalam sa mga magulang na may pupuntahan. Hindi naman tumutol ang mga ito. Pagdating sa harapan ng maisan, napatitig ito sa kagubatan na nasa hangganan. Ano ba tong pinagagawa ko? Para akong baliw ah. Pero wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Nagpatuloy ito sa paglalakad. Maririnig ang mga ibong nag-aawitan sa mga puno. Pagpasok sa kagubatan, ilang hakbang pa lamang ang nagagawa, may nakita itong lalaki na nakaupo sa isang malaking bato. Nakatalikod, hindi lumilingon. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Pagkaharap, bumungad sa binata ang matipunong katawan. Ang mukha ng purong baka. May hikaw sa ilong. Gulat na para bang tatakbo sa nakita. Sa isang kisap mata, bumalik naman ang mukha nito sa pagiging tao. Kalma, pinakita ko lang sa'yo ang totoo kong anyo. Bakit naman ganun yung mukha mo? Ang pangit! Kung tutusin, mas pangit ka sa akin. Bansot ka ba? Ang lansa ng amoy mo! Sakto lang ang taas ni Danilo, ngunit dahil sa kataasan ng nilalang, natawag siyang bansot. Aba ayos to ah. Mapanlait ang bakulaw na to ah. Lumapit sa kanya ang nilalang. Kinuyom ang kamay. Ang ibibigay kong bagay sa'yo, maghahatid ng ginhawa sa buhay. Isa lamang ang hinihiling kong kapalit. Huwag na huwag mo itong ipapakita o ipapamigay kahit kanino man. Baka naman pinagkakatuwaan mo lang ako. Huwag mo na akong lukuhin. Sa halip na tumugon, tinitigan siya ng seryoso ng nilalang. Ibinuka ang mga palad at inabot ang bagay sa kamay ng engkanto. Pagkadampi ng bagay sa kamay, ramdam ang lamig na unti-unting gumagapang sa buong katawan. Kasabay naman ito, ang paglaho ng nilalang sa harapan. Tinignan nito ang bagay sa kamay. Kahugis ng isang pangil pero mapurol ang dulo. Makinis, kumikislap ng kulay pulang ilaw. Matapos matanggap ang bagay na ibinigay ng nilalang, lumabas na ng kagubatan. Pagkabungad sa bulwagan ng gubat, laking gulat nito dahil papalubog na ang araw. Tumakbo pa uwi. Pagdating sa tahanan, hindi man lang hiningal sa ginawang pagtakbo. O saan ka ba galing anak? Kaninang umaga ka pa namin hinahanap ah. Mabuti na lang nakauwi ka na. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Huwag kang lalabas kapag sapit ng dilim. Pasensya na po tay. Dumaan lang po ako sa kaklase ko. Naku anak, huwag mo nang uulitin yan ha. Natakot kami ng tatay mo eh. O sige na, kumain ka na dun. Pasensya na hunay. Hindi na po mauulit. Kinagabihan, labis pa rin ang pagtataka. Alam niya sa sarili na hindi siya umabot ng 1 oras doon sa gubat. Kaya laking gulat ng gabi ng makauwi. Lingid sa kaalaman ni Danilo, doon na magsisimula ang mga kakaibang pangyayari na hinding-hindi makakalimutan. Kinabukasan, napagpa siya ng binata na hindi muna mag-aral sa taong yun. Maglalaan muna ito ng oras sa taniman at negosyo ng mga magulang. Habang nangunguha ng damo sa maisan, tinawag siya ng matanda. Ang matanda ay kilalang albularyo sa lugar. Danilo, mukhang abala ka sa ginagawa mo ha. Kayo po pala Mang Arlan. Opo, nililinisan ko po yung mga tanim eh. Baka hindi mamunga ng maayos. Ano pong sa atin, napadaan po kayo. Gusto ko lang sanang sabihin, kapag anihan na ng mais nyo, makikigapas sana ako para pandagdag pang konsumo. Ganun po ba? O sige po, ako na pong bahalang magpaabot kay daday. Teka Danilo, may nararamdaman akong kakaiba sa'yo ha. Ano pong kakaiba? Wala naman pong kakaiba sa akin ah. O siya, sige alis na ako. Huwag mo nang intindihin ang mga sinabi ko.
Matapos nun umalis na ang matanda. Tinitigan lamang ito ni Danilo habang papalayo. Binaliwala ang sinabi. Nagpatuloy sa pagbubunot ng damo. Sumunod na araw, namili sina Danilo at Tatay Budoy sa merkado ng mga pangangailangan. Nang papauwi na ang mag-ama, may humarang na grupo ng mga kalalakian. Nakainom ang mga ito. May hawak na bote ng alak. Walang ginawa kung hindi manikil, mag-amok sa merkado. Mga literal na inutil at batugan. Ay, mukhang marami kayong dala. Halika, tulungan namin kayo. Ay, hindi na. Kaya na namin to. Aba, kayo na nga itong inaabutan ng tulong. Kayo pa ang may ganang tumanggi. Pahingi na lang ng pera, pambili ng alak. Magtrabaho nga kayo. Ang lalaki ng katawan nyo tapos nanghihingi lang kayo ng pera. At sino ka para pagsabihan kami ng ganyan? Sino ba ang pinagmamalaki mo? Tay, tama na yan. Pasensya na ho kayo, alis na kami. Eto na po ang pera. Iaabot na sana ni Danilo ang pera, pero pinigilan ito ng ama. Huwag mo silang bigyan ng pera. Hindi magtatagal, mamimihasa ang mga yan sa panghingi. Hindi naman sila baldado para kawaan. Aba, ayos ka. Masyado ka matapang. Walang ano-ano. Sinuntok nito ang matanda. Marami ng taong nakikiusyoso. Biglang umakyat ang init sa ulo ni Danilo. Malakas na tinulak ang lalaki. Marami ang nagulat sa nangyari nang tumilapon ito ng ilang depa. Maging ang mga kasamahan ay gulat na gulat sa nakita. Nakikiusap kami ng maayos, pero pinipilit nyo pa rin yung gusto nyo. Sa susunod na makita ko pa kayo dito sa merkado, pagbubuling ko kayong lahat. Tulalang nakatitig ang mga tao habang tinutulungan nito ang ama na makatayo. Habang nasa daan, dala-dala ang mga gamit na pinamili. Anak, bakit tumilapon yung mga lalaki? Sa pagkakakita ko, hindi naman ganun kalakas yung tulak mo sa kanila. Kahit na ako, tay, hindi ko rin maipaliwanag yung nangyari. Lingid sa kaalaman ni Danilo, naroon din pala ang albularyong si Arlan na nakamasid sa kaganapang nangyari. Kinagabihan, habang naghahapunan ay may kumatok. Pagbukas ay bumungad ang matandang si Arlan. Danilo, Budoy, pwede ko ba kayong makausap? Hintayin mo muna na matapos kami rito. Diyan ka muna sa labas mo po. Matapos magapunan, nag-usap sila sa labas ng bahay. Ano nga tinatapabisita ka? Nabalitaan ko ang mga lasinggero sa merkado. Yung nangingi ng pera. Oo. Tapos nung hindi kami nagbigay, sinuntok ako eh. Alam ko din ang ginawa ni Danilo. Alam ko na merong kakaiba sa kanya. Budoy, pwede ko ba siyang makausap? O sige, tamang-tama, may gagawin pa kasi ko sa likod eh. Nang umalis si Tatay Budoy, nag-usap ang dalawa. Bakit po, Manong? Ano bang itatanong niyo? Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo nung nasa maisan ka? May nararamdaman akong kakaiba. Opo, ano po ba yun? Nakita ko ang buong pangyayari kanina. Sabihin mo sa akin ano ba ang tangan mo? Sobrang interes ko sa'yo eh. Magsabi ka nga ng katotohanan. May bagay ka bang napulot, nakita, o meron bang nagbigay sa'yo? Opo meron. Engkanto daw eh. Nagbigay sa akin ng gamit. Akala ko nga laruan eh. Kaya hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Pwede ko bang makita kung anong binigay? Pagpasok sa kwarto, kinuha ang gamit sa aparador. Ipinakita kaagad ang gamit. Nang mahawakan, bigla itong nabitawan. Nanginginig ang kamay na dinampot. Ang bertud. Bertud ng engkantong bawa. Saan mo ito nakuha?
Dala mo ba ito nung pumunta kayo sa palengke? Ay hindi po, nandito lang ho sa bahay. Bakit ho? Kung ganon, magkadikit na kayo ng mutya. Ang mga bagay na nangyayari sa iyo ay dulot ng tangan mo. Kabal sa katawan, lakas, at swerte sa buhay ang gamit na ito. Itago mo. Huwag na huwag mong ipapaalam sa ibang tao at kung maaari, itago mo ito sa iyong mga magulang. Maliban na lamang sa akin dahil alam ko ang bisa ng gamit na yan. At kung maaari, huwag mong ihiwalay sa katawan mo para mas lalong kumapit ang bisa sa iyo. Napatitig siya sa matanda. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Opo, salamat po sa mga paalala. Huwag po kayo mag-alala. Susundin ko po ang payo nyo. Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa katahimikan ang buhay. Hanggang sa dumating ang gapasan ng mais. Lahat sila gumapas, kasama ang matandang si Arlan. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, biglang nagulat si Danilo. Narinig ang boses ng talindahon. Tandaan mo ang bilin ko sa iyo. Huwag na huwag mong ipagkakatiwala ang bagay na naibigay ko. Ang matandang yan, hindi ko siya gusto. Sa likod ng pagiging mabait, ramdam ko ang pagnanais na makuha ang mutya. Nagulat naman siya sa isiniwalat ng gabay. Sa halip na tumugon, napaisip. Bakit kaya ganun yung sinabi ng talindahon? Sa pagkakakilala ko sa matanda, hindi naman siya ganung klaseng tao eh. Matapos silang maggapas, lumapit ang matanda. Danilo, ipahiram mo muna sa akin ang mutya. Aalamin ko ang ibang kakayahan. Tapos ibabalik ko sa iyo. Ha? Bakit naman po? Ayaw niyo po bang ako mismo makatuklas sa mga bagay na yan? At isa pa sabi niyo, alam niyo na ang bisa ng gamit na to Oo nga. Alam ko ang mga bisa niyan. Pero gusto ko pang makita ang ibang kayang gawin. Ay hindi na ho. Ang sabi ng gabay ko, hindi ko to pwedeng ipagkatiwala sa iba. Pakiusap, Danilo. Huwag ka nang magmatigas. Ipaubaya mo sa akin ang mutya. Ibabalik ko din naman sa iyo pagkatapos Kalimutan niyo na lang po ang lahat. Hindi ko po ipagkakatiwala sa inyo ang gamit na ito. Naunang maglakad pauwi ang binata na hindi nagpapaalam sa mga magulang. Sumunod ang matanda at kinausap si Danilo, desperado na makuha ang mutya. Umalis na kayo, tandang Arlan. Hindi ko po ipagkakatiwala sa inyong bagay na to. Nang dumating ang mga magulang ni Danilo, bumalik sa normal ang itsura ng matanda. Kinuha ang kanyang parte at umalis. Ang aga namang umalis ng matandang yun. Hayaan mo na, baka may gagawin pa Makalipas ang araw na yun, hindi na tinantana ni Arlan si Danilo kahit saan magpunta. Nakamasid pa rin sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Gusto ko lang naman malaman ang buong potensyal ng gamit Kaya ipahiram mo na muna sa akin yan. Hayaan niyo po kung tumuklas kung ano man ang lihim nito. Huwag mo kong hamunin, Danilo. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin ng maayos, kukunin ko yan sa paraan na hindi mo magugustuhan. Sandaling tumahimik ang paligid. Hindi niyo naman ako madadala sa simpleng pananakot Hinding-hindi ko ibibigay ang mutya kahit anong mangyari. Naturingan pa naman kayong albularyo tapos ganyan yung ugali niyo. Napangiti si Arlan. Ngunit ang ngiti na ito, walang bahid ng kabutihan. Kung ganon, maganda ka sa kahihinatnan. Sa susunod na magkita tayo, hinding-hindi na ako makikiusap. Matapos itong sabihin ni Arlan, may malamig na hangin na dumaan sa pagitan. Hindi na muling sumagot pa. Pinanindigan niya ang desisyon
Ang mutya ay mananatili sa pangangalaga anuman ang mangyari. Umalis nang hindi na lumilingon. Nagpatuloy sa paglalakad pauwi ng tahanan. Lumipas ang mga linggo ngunit hindi nawala ang presensya ng matanda. Sa umaga habang nagwawalis sa bakuran, may aninong nakatayo sa tapat ng maliit na tindahan sa kanto. Sa hapon, habang nagpapahinga ang pamilya matapos ang gawain sa palayan, naroon pa rin ang parehong figura. Nakasandal sa poste. Walang ibang ginagawa kung hindi magmasid. Mahigit 2 linggong ganito ang eksena. Napansin ito ni Tatay Budoy. Sanay na magbasa ng kilos. Habang nagtitimpla ng kape, ilang ulit sumulyap sa labas. Doon nakatambay si Arlan. Kunwari bibili ng sigarilyo o makikipag-usap sa ibang tambay. Ngunit madalas nakatuon ang mga mata sa bahay. Isang gabi habang naghahapunan, nagtanong na ang ama. Anak, ilang araw ko nang napapansin ang matandang yan ha. Hindi naman talaga bumibili. Ano ba talagang pakay nun? Napabuntong hininga si Danilo. Alam sa sarili na hindi na maitatago pa ang katotohanan. Pinaliwanag ang totoo sa ama. Tahimik na nakinig. Hindi man lantaran. May kaalaman ito tungkol sa mga mutya at sinaunang paniniwala. Delikado ang ganitong usapan. Ang mutya ay hindi dapat hinahawakan ng sinuman. May dahilan kung bakit sa'yo napunta ang bagay. Pero hindi rin basta-basta sumusuko ang taong gaman. Kinabukasan, maliwanag pa ang araw. Nagpa siya si Tatay Budoy na lapitan si Arlan. Arlan, bakit ka palagi nagmamasid? May kailangan ka ba? Bawal bang tumambay? Tindahan naman to. Pwede naman siguro kung umupo dito at magpahinga. Kung tambay lang wala namang problema eh. Pero yung pagtitig sa bawat kilos ng pamilya ko, ibang usapan na yan. Wala naman ako masamang balak. Nagkataon lang na maganda ang tanawin dito. Hindi na nakatiis si Danilo. Lumapit at tumayo sa tabi ng ama. Kung talagang gusto mong makuha ang mutya, talunin mo ko sa mano-manong duelo. Biglang tumingkad ang mga mata ng matanda. Duelo? Kahit saan? Kahit kailan dadating ako? Sa araw ng linggo, sa gilid ng sapa malapit sa palayan, may malawak na espasyo doon. Doon tayo magtuos. Tumawa ang matanda. Isang tawang may halong pangungutya at tiwala sa sarili. Asahan mo ko doon. Huwag kang mag-alala. Dadating ako. Pagkaalis ni Arlan, mas bumigat ang hangin sa paligid. Nagkatinginan ang mag-ama. Sigurado ko ba sa gagawin mo? Opo. Kung hindi to matatapos, hindi naman yan titigil eh. Mas mabuti pang harapin ko na lang siya, tay. Dumating ang araw ng linggo. Maagang nagising si Danilo. Tahimik ang paligid. Tila ba may inaasahang mangyayari. Kumain ng sapat. Nag-inat at saka lumabas ng bahay. Sinamahan siya ng ama hanggang sa may pilapila. Anak, huwag mong hahayaan na maglaro sa isipan mo ang galit. Ang tunay na lakas, kontrolin ang sarili. Tumango ang binata. Sa gilid ng sapa kumislap ang tubig sa sikat ng araw. Malawak ang espasyo. Napapalibutan ng damo at iilang punong kahoy. Doon nakatayo si Danilo. Naghintay. Hindi nagtagal. May marahang yabag na narinig mula sa likod. Hindi kita pinaghintay ha. Nandito na ako. Paglingon naroon si Arlan. Ngunit hindi na ito mukhang simpleng matanda. Tuwid ang tindig. Matalas ang titig. Tila ba may lakas na nakatago sa payat na pangangatawan. Naghintay ka ba ng matagal?
Walang paligoy-ligoy na umatake si Danilo. Sa unang galaw pa lang, malinaw na hindi basta-basta ang karap. Mabilis ang hakbang ni Arlan, higit sa inaasahan sa isang may edad. Umilag ang binata at sumagot ng suntok. Ngunit mabilis din nakaiwas ang kalaban. Sa unang salpukan pa lang, ramdam na ang kakaibang puwersang gumagalaw sa paligid. Sa bawat suntok, tila may lakas sa dumadaloy mula sa mutya. Hindi upang kontrolin ang laban, kundi upang patatagin ang loob at katawan. Ang bawat tama ay may bigat na hindi pangkaraniwan. Bagamat punong-puno ng karga ang katawan ni Arlan, unti-unti ding nababasag ang depensa sa bawat solidong suntok. May narinig na mahinang lagutok sa tuwing tumatama ang kamao sa matanda. Senyales na umihina ang taglay na bakod sa katawan ng kalaban. Sinubukan pa nitong bumawi. Isang mabilis na atake ang pinakawalan. Pero nabasa ito ni Danilo. Umatras ng kalahating hakbang. Umiwas at pinaikot ang katawan. Isang malinis at matinding suntok ang dumapo sa braso ni Arlan. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Napayaw ang matanda at napaluhod. Tama na! Sumusuko na ako! Ayoko na! Huminga ng malalim si Danilo. Nakataas pa ang kamao. Hanggang tumuloy kung kinakailangan. Ngunit nang makita ang kalagayan ng kalaban, ibinaba ang kamao. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag ka nang babalik o magpapakita sa amin. Baka hindi lang yan ang danasin mo sa susunod. Tumango si Arlan. Unti-unting tumayo at paika-ikang naglakad. Matapos ang laban, tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at agos ng tubig ang maririnig. Mula sa likod ng punong kahoy, may isang liwanag na marahang sumipol. Lumitaw ang gabay na engkanto, si Talindahon. Payapa ang muka. May bakas ng paghahanga sa mga mata. Pinatunayan mo ang tapang at paninindigan. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Napakamot na lamang ng ulo si Danilo. May halong hiya at pagod sa muka. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Ngumiti ang Talindahon bago tuluyang naglaho sa hangin. Matapos ang tagpong yun, hindi na muling nagpakita pa ang matanda. Wala nang matang nagmamasid sa paligid. Naging payapa ang mga araw. Unti-unting nabura ang tensyon sa lugar. Ngunit ang kapayapaan ay hindi pang habang buhay. Habang nag-aayos ng mga gamit sa bakuran, may naaninag siyang figura sa hindi kalayuan. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi ito gumagalaw. Tanging pagtitig lamang ang ginagawa nito. Akma nitong sisilipin ang muka. Ngunit natatakpan ang mahabang buhok na nakalaylay hanggang sa baba. Hindi mabasa ang reaksyon ng muka. Sino ka? Anong kailangan mo? Nabalitaan ko. Malakas daw ang tangan mo. Pinapatumba ka ng matandang albularyo. Hindi ko balak manakit o kung ano paman. Kung may pakay ka, sabihin mo ng diretsyo. Gusto ko lang subukan ang lakas mo. Tignan natin kung totoo ang mga kwento. Anong pangalan mo? Agon. Matapos mabigkas ang pangalan, mabilis itong sumugod. Mabigat ang galaw, tila sanay sa marahas na sagupan. Sa bakanting lote ilang hakbang mula sa bahay, nagharap ang dalawa. Medyo masukal ang damo. May mga nakaharang na tuod at mga bato. Hindi ito masyadong kalawakan, pero sapat sa espasyo para maglaban. Nagpalitan kagad ng atake. Malakas ang tira ng kalaban. Bawat galaw ay may intensyong magpatumba. Ngunit malikse ang binata sa bawat suntok na papalapit. Mabilis ang kilos kaya nakakaiwas. Bawat sunggab,
Maliksing talo ng tugon. Kapansin-pansin ang hindi pangkaraniwang lakas sa taglay ng kalaban. May kakaibang bigat ang bawat galaw. Hanggang sa isang maling hakbang ang nagawa ni Agon nang madulas ito. Hindi na pinalampas ang pagkakataon. Isang malakas na pagtulak ang ginawa, dahilan upang bumagsak ang kalaban sa lupa. Kagad pumaibabaw ang binata. Hinawakan ng balikat at tinutok ang kamao. Kanino mo narinig ang balita? Humarap si Agon. Bahagyang nahawi ang buhok. Kumislap ang pulang mga mata. Umugong ang kwento sa bayan nang may albularyo kang ipinaiya. Kaya dumayo ko. Gusto ko patunayan kung totoo ang lakas mo. Hindi ka tao. Ngumiti ang lalaki. Pinakita ng bahagya ang matatalas na ngipin. Binalak nitong pumiglas sa pagkakahawak ng binata. Pero dahil sa lakas ng pagkakahawak, hindi ito napangibabawan ng aswang. Patawad! Pakawalan mo ko, suko na ako pakiusap! Ngayon nagmamakaawa ka. Di ba gusto mo na subukan? Sandali itong tumahimik. Ramdam ang panganib. Kung palalayain, maaaring bumalik ito at magdulot ng kapamakan sa iba. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala ang binata ng sunod-sunod na suntok upang tuluyang pahinain ang nilalang. Hindi na ito nakabawi. Unti-unting nawalan ng lakas hanggang sa tumigil ang paggalaw. Naiwan itong nakahandusay sa damuhan. Tahimik na tumayo si Danilo. Bumalik sa bahay ng mabigat ang paghinga. Kinabukasan umugong ang balita sa lugar. May natagpo ang patay na aswang sa labas ng bahay. Nagtipon-tipon ang mga tao at nagbubulungan. Kaya pala may mga nawawala nung nakaraang buwan? Bakit pumatay sa isang biktima noon sa gilid ng daan, no? Kung ganun, may nagliligtas sa atin. Sa loob ng tahanan, tahimik lamang si Danilo na nagmamasid sa nagkukumpulang mga tao. Hawak ang ngotya. Ramdam ang mahinang init nito. Ang akala ng karamihan sa baryo, natapos na ang panggagambala ng mga nilalang sa dilim. May aswang nang napatay. May bangkay na nailibing. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng gabi. May mga nag-uusap sa labas. Mga batang naglalaro sa ilalim ng buwan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang gabi, matapos maghapunan, may maririnig silang mga sigawan mula sa hindi kalayuan. Tila 4 na bahay ang pagitan mula sa kanila. Nagkatitigan pa ang mag-ama. Para may kaguluhan doon ah. Mabilis silang lumabas. Sa daan makikita ang mga taong nagtatakbuhan. May hawak na sulo. May daladalang pamalo at sibat. Mula sa malayo, aakalain mong may sunog dahil sa liwanag at ingay. Ngunit paglapit nila, ibang tagpo ang bumungad. Isang aswang ang nasa gitna ng kaguluhan. Pilit iniiwas ang sarili sa mga batong ibinabato at sibat na sinusunggab sa katawan. Mabilis ang galaw. Animoy anino na lumulusot sa pagitan ng mga tao. Sa balikat ay may nakasugbit na puting tela. May laman. Sa gilid isang ginang ang nakaload sa lupa. Halos mawalan ng boses sa kakaiyak. Ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko! Doon naunawaan ni Danilo ang laman ng tela. Isang sanggol. May mainit na enerhiya ang gumapang sa buong katawan. Hindi na siya nag-isip pa. Demonyo kang aswang ka! Papatayin kita! Habang papalayo ang aswang at nagkakagulo ang mga tao, tahimik siyang sumunod. Napansin ang kakaibang pangyayari. Sa paningin ng iba, tila naglaho ang nilalang sa gitna ng mga puno. Nagkatinginan ang mga tao. Nalilito kung saan tumungo. Ngunit sa mata ni Danilo, malinaw ang kilos ng aswang.
Nasa gilid lang ito ng puno. Nakatayo at nagmamasid. Parang hindi nakikita ng karamihan. Tama, hindi siya nakikita. May kung anong binulong ang mutya sa kanyang pakiramdam. Isang malamig na pintig. Malinaw sa paningin. Tahimik na sinundan ang anino hanggang sa marating ang bahagi ng palayan malapit sa kanilang lupain. Doon sa pagitan ng matataas na damo at malamlam na buwan, nakita niya ang aswang. Inilalatag ang tela sa lupa. Umalingaw-ngaw ang mahinang iyak ng sanggol. Yumuko ang nilalang, handang lapain ang bata. Sa oras na dumampi ang mga kukumo sa sanggol, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nasilayan niya ang anyo. Payat ngunit mahaba ang mga braso. Malapad ang balikat at nangingitim ang balat. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Kaya pala may sumusunod. Ikaw ang nagtatanga ng mutya. At ikaw ang namemerwisyo sa baryo. At ano ngayon? Marami na ako nakuha. Hindi niyo ko mahuhuli. Isang aswang na napatay mo, mangmang yun. Mahina. Nagpapanggap na malakas sa harapan ng marami. Ako sa'yo, matras ka na. Hindi mo magugustuhan ang laban natin. Ramdam ni Danilo ang panganib. Hindi pwedeng sumugod ng padalos-dalos. Isang maling galaw. Maaaring mapahamak ang inosenteng buhay. Huminga ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang init sa dibdib. Bakit dito mo piniling manalasa? Alam mo may nagbabantay. Mas masarap ang takot kapag may nagtatangkang magpanggap na tagapagtanggol. Mas gusto kong patunayan na wala itong kayang gawin. Unti-unting umusad si Danilo. Paikot. Hinahanap ang tamang anggulo. Kapansin-pansin na tuwing gagalaw siya sa kanan, sumusunod ang mata ng aswang. Ngunit bahagyang bumabagal ang reaksyon nito kapag sa kaliwa. Isang biglang kilos ang ginawa ng binata. Pumulot ng tipak ng lupa at binato sa kaliwang bahagi ng muka ng nilalang. Napapikit ito sandali. Sinipa ang braso na may hawak sa tela. Kumawala ang pagkakasugbit at bumagsak ang sanggol. Pero hindi naman tuluyang tumama sa lupa. Nasa lupa rin ang binata. Inilagay ang bata sa kanang braso. Umalingaw-ngaw ng sigaw ang aswang. Isinusumpa kita! Sumugod ito. Pero hindi na gaya ng una. Mas maingat na si Danilo. Inilapag sa ligtas na bahagi ng damo ang sanggol at mabilis na inarap ang kalaban. Mabagsik ang aswang. Hindi basta-basta sumusugod. Umiikot ito upang guluhin ang paningin. Ngunit dahil sa tangan, may kislap na liwanag ang gumagabay sa bawat kilos ng binata. Nagtagpo ang dalawa sa gitna ng palayan. Isang malakas na sipa ang pinakawala ng nilalang, pero nasalo ito ng binata. Gumanti ng suntok sa tagiliran. Napatras ang aswang ngunit hindi natumba. Hindi ka tulad ng matandang yun. Ikaw ang tunay na salot. Kung ganon, anong gagawin mo? Sumugod si Danilo. Nagtagpo ang kanilang kamao. Huwag kang umastang makakalis ka pa ng buhay dito. Marami nang nagsabi niyan pero lahat sila nabigo. Nagpalitan sila ng suntok. Mabilis at mabigat ang bawat tama. Ibahin mo ko sa kanila dahil ako mismo ang tatapos sa kasamaan mong demonyo ka. Ilang sandali pa, may boses na umalingaw-ngaw mula sa dilim. Hindi mo yan kakayanin mag-isa. Napalingon si Danilo. Hoy, Arlan! Mula sa gilid ng palayan lumitaw ang matanda. Nakaalalay pa rin ang nabaling kamay, pero masama ang titig sa kanya.
Tutulungan kitang tapusin yan. Umiling lamang ang binata. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mas gusto ko to. 2 mangmang sa isang gabi. Umalis ka na dito, Arlan. Ang kasunduan natin, tapos na tayo, di ba? Hindi ako nandito para sa mutya. Anong ginagawa mo dito? May utang ako na dapat pagbayaran. Utang. Huwag mo kong patawanin, tanda. Bigla itong sumugod. Umilag naman ang binata at gumante ng pagsuntok sa tagiliran. Sa gilid, humakbang si Arlan. Kapag hinayaan mo yan, babalik at babalik yan. Hindi ko kailangan ng saklolo mo. Umalis ka nga dito. Matigas talagang ulo nito Bigla itong nag-usal. Isang malakas na bugso ng hangin ang umihip sa aswang. Akala ko ba ayaw mo ng tulog? Hindi ko naman hiningi ang bagay na yan. Kusang ibinigay. Ngunit habang umiigting ang laban, napilitan siyang tanggapin ang tulong ni Arlan. Sige na, tanda. Tapusin na natin to. Sumugod si Danilo at sa tamang tiyempo, pinasok ang depensa ng nilalang. Isang malakas sa suntok ang bumaon sa sikmura nito. Napangiwi ang aswang. Ngayon na, Arlan! Kagad binitawan ng matanda ang palipad-hanging tigalpo. Bumagsak ang katawan ng aswang sa palayan na parang nabuhal na kahoy. Lumapit si Danilo. Nangingit-ngit ang dibdib. Walang pagdadalawang isip. Hinablot ang itak na nakasugbit sa tagiliran ng matanda. Teka, sandali lang. Tinaga ang leeg ng nilalang. Sunod-sunod ang pagtaga hanggang sa tuluyang naputol ang ulo nito. Tahimik ang paligid. Tanging hingal nilang dalawa ang maririnig. Teka, si Bidong to Kilala mo siya? Oo, siya nagbebenta ng karne sa merkado. Ang galing magtago ng katauhan May katitig na pagdududa. Wala akong nakita sa kanya. Yung pala'y demonyo. Tama lang sa kanya yan. Nandadamay ng bata. Humihingi ako ng paumanhin. Naging sakim ako sa kapangyarihan. Nabulag ako. Gusto ko ng higit pa sa meron ako. Sige naman, Tapos na ho yun. Mula sa damuhan, umiyak ang sanggol. Oo nga pala, yung bata. Pareho silang putikan habang naglalakad pabalik ng baryo. Pagdating ng bahay, sinalubong sila ng ginang. Anak ko, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Natapos ang gabing yun, nagkasundo ang dalawa. Tahimik na nag-usap ang mga ito. Bagaman hindi sila naging magkaibigan, nabawasan ang bigat ng dating alitan. Napailing si Tatay Budoy. Nagbati man kayo, wag na wag ka magbibigay ng kumpiyansa. Ang taong minsang nasilaw sa kapangyarihan, kayang matok sumuli. Mula noon bumalik ang kapayapaan sa baryo. Walang sigawan, walang balitang may nawawala. Hindi nagtagal napansin ng mga magulang ni Danilo ang kakaibang pagbabago sa buhay nila. Mas gumanda ang ani, mas lumakas ang kita. Pinili ni Danilo ang simpleng buhay. Hindi siya nag-aral bilang manggagamot. Walang bisa sa kanya ang mga usal at orasyon. Hindi rin hinangad ang maging kilala o dakila. Sapat nang maging normal ang pamumuhay. Nanatili siyang karaniwan sa mga mata ng marami. Pero hindi alam ng karamihan. Siya ay nagtataglay ng isang malakas na tangan. Ang mutya ng engkantong bawa. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam?
parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid, sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse ng mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.